Hello science fans! Alam niyo ba na dati akong genetic engineer? The thesis that I worked on na nasa college pa ako was to help create a variety of abaca na immune sa Abaca bunchy top virus or ABTV. Ang ABTV ay hinaharangan ang paglaki ng mga affected na halaman. At dahil dito, bumababa ang height at lumiliit ang overall na stature ng abaca. Ang mga infected na dahon din ay nagkakaroon ng kakaibang itsura. Nagkakaroon sila ng bunching at twisting at dahil dito nahihirapan silang mag-photosynthesis. Kaya pag infected ng ABTV ang mga abaca, mas mababa ang ani at nahihirapan ang ating mga magsasaka na nakadepende sa mga healthy na halaman para sa fiber production. Dahil gusto namin gumawa ng variety na abaca na immune sa Abaca bunchy top virus, gusto naming mag-introduce ng mga bagong genes. At ang technique na ginamit namin para dito ay tinatawag na biolistics. Nagsisimula ang proseso by isolating the gene of interest at dinidikit namin ito sa napakaliliit na metal particles katulad ng gold or tungsten. Pag binaril ang gene gun, pinafire nito yung DNA-coated particles ng napakabilis papunta sa tissue ng halaman. Upon impact, yung mga particles ay pumapasok sa cell wall at sa cell membrane at dinideliver nito yung bagong DNA sa loob ng nucleus ng halaman. At pag nasa loob na ng nucleus yung bagong DNA, nag-i-integrate ito at pwede nang ma-express yung bagong karakteristik na gusto nating mapunta dun sa halaman. Pero pag-graduate ko, nahirapan akong makahanap ng trabaho bilang isang genetic engineer at hanggang ngayon, controversial pa rin ang genetic engineering. Bakit kaya? Before I answer this question using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong viewers. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. Pero I started out first as a molecular biologist before I learned about environmental science and ecology. Isa rin po akong guro at gustong-gusto ko pong nagtuturo sa aking mga estudyante ng mga napakalaking ecosystems at pati na rin ng mga napakaliit na molecules na makikita sa loob ng ating mga cells. And Scientia is my science communication channel kung saan gusto ko pong pinag-uusapan ang mga controversies surrounding STEM and clearing them up. Bakit nga ba napaka-controversial ng genetic engineering? Tayo ay nagpo-practice ng selective breeding for thousands of years, dating back to the domestication of plants and animals noong ancient times pa. At ang selective breeding ay isang uri ng genetic engineering dahil pinipili lamang natin ang mga hayop o halaman na pwedeng mag-reproduce dahil meron silang mga characteristics na gusto natin. At therefore, yung mga anak nila, dala-dala din nila yung mga characteristics na yun. Ang proseso na ito ay nagmamanipulate ng genetic makeup ng mga halaman at hayop para maka-achieve ng specific outcomes, katulad ng pagdami ng ating ani, disease resistance, or mga gusto nating physical characteristics. Dahil sa pagpili natin ng mga halaman at hayop na siyang pwede lamang magkaroon ng anak, na-shape natin or nahubog natin kung ano yung mga genetic characteristics ng mga hayop at halaman ngayon, kumbaga sa kagustuhan natin. Pero kahit mas na-improve na nga natin yung iba't ibang uri ng hayop at halaman, lalo na yung mga kinakain natin in agriculture through selective breeding, hindi naman laging maganda ang resulta nito. For example, yung selective breeding para sa mga English Bulldog na nagpaliit sa kanilang mga nguso at nagpa-compact sa kanilang katawan. Nagresulta ito sa napakaraming health issues para sa mga hayop. Ang mga English Bulldog na aso ay kadalasang nagsasuffer from respiratory issues dahil flat ang kanilang mga nguso, skin infections dahil sa skin folds na meron sila, at skeletal abnormalities na siyang nagpapaiksi sa kanilang buhay at nagpapapangit sa kanilang quality of life. Pagdating naman sa mais, yung selective breeding para maparami ang ating ani at maging uniform ang itsura ng mais ay nagpababa ng genetic diversity sa mga halaman na ito. Dahil mababa ang genetic variation sa mais, mas vulnerable sila sa sakit at sa mga peste, as well as hindi na rin sila ganun ka-adaptable sa pagbabago-bago ng environment, posing challenges for sustainable agriculture.
Para matulungang solusyonan ang mga problema na ito, ang mga scientists ay nag-develop ng modern genetic engineering techniques. Kasama na doon ang biolistics at ang CRISPR. Para masigurado natin na pag may binago tayo sa genetics ng mga hayop at halaman, ginagawa lamang natin ito sa mga genes na gusto nating baguhin. Despite this level of accuracy, napakarami pa ring controversy regarding genetic engineering. For example, yung tinatawag na Roundup Ready soybeans ay genetically modified para mas maging resistant sila sa herbicide na tinatawag na glyphosate. Pero may mga issue tungkol sa paggamit ito dahil pwedeng sumobra naman ang gamit ng glyphosate ng mga farmers, pwedeng mag-adapt yung mga pesting halaman at maging immune sa glyphosate, at pwede rin tayong malason sa pag-inhale or pagkain ng mga soybean na nababalutan ng napakaraming glyphosate. And then there's golden rice, which we genetically modified to produce beta-carotene na naggagawa ng vitamin A. Ang mga advocates ng golden rice ay nagsasabing makakatulong ito na makaprevent ng blindness, lalo na sa mga bansa na nakadepende sa pagkain ng kanin para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. However, ang sinasabi naman ng mga critics ay effective ba talaga ang golden rice sa pag-address ng malnutrition? Wala pa namang enough na data regarding its usefulness kasi ang kanyang cultivation at testing sa iba't ibang bansa have been stopped by activists even before meaningful information has been gathered. Dahil dito, isa itong malaking missed opportunity. Dahil may mga instances din naman na nakatulong sa atin ang mga GMO. In the case of fruit farming, the papaya ring spot virus is another problem na nagpapababa ng dami ng ani ng ating mga magsasaka. Through genetic engineering, nakagawa tayo ng papaya ring spot virus resistant papaya varieties by introducing genes from the virus into the papaya plants. At dahil dito, naging immune sila dun sa virus. Nung na-introduce yung genetically engineered na papaya na ito sa mga lugar kung saan maraming papaya ring spot virus, nakita nating nag-improve yung livelihood ng mga magsasaka dahil naging consistent ang kanilang ani. At pagdating naman sa ating mga kalusugan, ang genetically engineered na insulin na gawa ng mga bacteria or yeast ay napakalaking naging tulong sa atin. Bago na-develop ang genetically engineered insulin, ang insulin na para sa medical use was extracted from the pancreas of animals, na nagkaroon ng mga supply limitations and risk of allergic reactions in some patients. Ang genetically engineered na insulin ay mas available, mas mura, mas malinis, at pwede pang i-tailor fit para sa pangangailangan ng ating mga pasyente. At dahil dito, marami tayong buhay na nailigtas. Genetic engineering is a powerful technology. At marami sa mga issues tungkol dito ay hindi na sa accuracy ng teknolohiya or even in its safety. Pero sabi nga, remember, with great power comes great responsibility. At ang mga bagay na kailangan nating bantayan when it comes to genetic engineering includes yung mga unintended consequences sa ating kalikasan at sa biodiversity. For example, pag hindi nabantayan, ang mga genetically modified organisms ay pwedeng mag-reproduce uncontrollably in the environment. Pwede nilang ma-outcompete yung mga natural varieties at dahil doon masira ang balanse ng ating kalikasan. At kung hindi rin natin sisiguraduhin na ang lahat ng tao ay may access sa pinagandang genetically modified health treatments or sa mga pagkain na may additional nutrients through genetic engineering, mas lalo nating pinapahirap ang mga mahirap at pinapayaman ang mas mayaman. Meron ding ethical concerns tungkol sa genetic engineering pagdating sa human dignity at autonomy, particularly in the context of genetic enhancement technologies. Yung prospect na pwede na tayong gumawa ng mga designer babies or mga babies na walang sakit o pinaganda ang kanilang mga characteristics ay pwedeng mag-result ng discrimination against them or discrimination sa mga taong meron pa ring daladalang mga genetic imperfections. Ang mga concerns na ito ay hindi ibig sabihin na dapat nating tigilan ang genetic engineering. Ang ibig sabihin lamang nito ay dapat tayong maging mapagmasid at ma-empower natin ang iba't ibang institutions, ang academe, ang ating mga gobyerno,
para siguraduhin na ang genetic engineering ay gagamitin para mag-develop ng mga produkto na nakakaganda sa environment, sa ating kalusugan, at siyang magagamit ng lahat. Kung interesado ka sa genetic engineering, baka gusto mong maging parte ng wonderful world of STEM sa Pilipinas. At kung isa kang batang babae na malapit ng mag-thesis sa STEM, gusto ka naming tulungan. Please check out the Scientia Thesis Grant, kung saan pwede kang makatanggap ng 55,000 pesos para makatulong sa iyong research. Pwede mong aralin kung paano mag-apply sa aming lumang video or tignan mo rin yung links na nasa description ng video na ito at sa ating mga social media pages. At tuloy-tuloy pa rin po ang fundraising natin para sa grant na ito. Tulungan niyo po kaming tumulong pa sa mas maraming batang babae sa field ng STEM by sharing our fundraising links and channels. Yung information kung paano mag-donate ay makikita rin sa description ng video na ito at sa aming social media pages. But what do you think? Ang genetic engineering ba ay interesting o nakakatakot? Willing ka bang tikman or gumamit ng mga produkto gamit ng genetic engineering? Let us know your thoughts in the comment section below.